minsan katamtaman, pero never nawawala. Just like our opportunity here in Bicol. Right now, we are on our third wave. Everybody say third wave. Third wave. Yung unang wave po namin sa Bicol was way back 2006, 2007, 2008. Nung panahon niya, ang package po ng MGG nasa 7980. At kilala pa tayo sa tawag na AIM Global. Iba pa ang products noon. Nag-create po ng milyonaryo ang AIM Global sa Bicol. Ang nakakatuwa, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang 10, hindi lang 20, madami. Ano po ibig sabihin nun? Pag madaming na-create na milyonaryo, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang 10, higit pa, ibig sabihin, yung sistema maganda. Tama o tama? Ibig sabihin yung sistema, proven, pwedeng ulitin. Tama po ba? Natapos ang first wave, nag-create ng maraming milyonaryo, nag-create ng maraming resulta, bahay, lupa, sasakyan, travel, magandang buhay. Nagkaroon ng second wave. Nung panahon ng second wave, sa package po natin, nasa 10,000 plus. Nag-create ulit ng maraming milyonaryo, nag-create ng maraming sasakyan, nag-create ng maraming travel, ng maraming magandang buhay. At ang nag-create ng milyonaryo, again, hindi lang isa, hindi lang 10, hindi lang 100. Pagkadami-dami na. Ang kagandahan po niyan, first wave ang nakreate ng mga milyonaryo po sa Pilipinas pa lang. Second wave ang nakreate ng milyonaryo, tumagos na po ng ibang bansa. Ayan na. Nakarating na po, nakarating sa Asia, nakarating sa Middle East, nakarating po sa Africa. So yung ginagawa natin ganito, na pagtitipon-tipon, ganyan, meron din po sa Africa. Ang difference lang yung kulay ng balat. Yung nagsasalita, itim na itim. Yung nakikinig, itim na itim din. Yung lingwahe ginagamit, local language na nila. Pero ang pinag-uusapan, global group of companies kami. At nakakatuwa, kung sa Pilipinas may first wave, may second wave, sa Africa, first wave pa lang. Ang dami na rin na bagong buhay. May mga nagkasasakyan, may mga nagkabahay at lupa, may mga nag-travel, at tuloy-tuloy pa rin yung negosyo. Pero ngayon sa Pilipinas, we are pioneering. Everybody say pioneer. Pioneer. Pag pioneer, makuuna ka. Pero kagandahan yan, nauuna ka na hindi unstable. Nauuna ka na hindi risky. Nauuna ka na parang walang kahihinatnan ng kinabukasan. Bakit? Kasi proven yung sistema. Nauna ka, pero yung parent company, 19 years na. So, uulitin na naman. Kagandahan guys, sa third wave, ang package natin, 5,980. Mas madali, mas pinabilis, mas ginawang accessible to all. I've been in this industry for the past 30 years. 3 dekada ko na po ginagawa ng negosyo ko. Alam ko na po yung mga uri ng tao na uupo sa mga bangkong yan, makikinig, may maniniwala, may magdududa, may hindi maniniwala. Pero one thing is for sure, pag ikaw naniwala, lamang ka na. Kapag tinalabaho mo, mas lamang na lamang ka. At ang nakakatawa pa nito, yung mga nag-imbita sa inyo, yung iba galing pang Metro Manila, yung iba galing pang ibang probinsya, yung iba taga Bicol din, yung iba na nag-imbita sa inyo, mga kapusot kapamilya, kumita na ng malaki. So in short, alam na nila yung sikreto, alam na nila yung proseso, susunod ka na lang. Yes. Parang sa eskwelahan, ano ba madali, mag-aral o mangopya? Mangopya. Diba? Ano madali, mag-aral o mangopya? Mangopya. Ako, umamin kayo. Mas madaling mangopya kung ang tatakpon, kung ang kokopyahan mo ay matalino. Kung ang kokopyahan mo ay valedictorian. Pero kung ang kokopyahan mo, valedictorian, nasa row 8. Nakakatakot yung kokopyahin mo. Guys, ang kokopyahin mo sa AGG, wave 1, wave 2. Yung mga proseso ng mga naging milyonaryo, nagkaresulta, nagkabahay at lupa, nagkakotse, hindi lang isa, hindi lang dalawa, 4, 5, na dinuplicate natin yung sistema yun, itinuro sa ibang lahi, ibang lengguwahe, ibang dialekto, nakuha rin nila, na-duplicate nila yung sistema na ganito. Eh, ibig sabihin, kung nagawa nila yun, nagaling sa Pilipinas, mas kaya yung gawin din yung sa Bicol. Tama o tama? Tama!
Ang exciting part, nagsisimula pa lang kami sa third wave. Guys, kumbaga sa basketball, parang season lang yan. May season 1, may season 2. Ito ngayon yung season nyo. Ito yung wave nyo. So kung ikaw yung tipong naghahanap ng mapagkakakitaan, nag-ayaw mo ng basta side income lang, ang gusto mo side income na pwedeng karirin. Ano yung pwedeng karirin? Ako po, I'm a medical doctor by profession. Nagtapos po ako sa Pamantasan ng Luzon ng Maynila, College of Medicine. 1998, I passed the board exam 1999. Isa po akong licensed physician, nanggagamot po ako. Pero na-inlove ako sa gantong negosyo. Nung na-inlove ako sa gantong negosyo, nag-resign ako sa Limacong Clinic. Akala ng mga contemporaries ko na doktor, ay si Doc Ed mag-nursing na pupunta ng US. Kasi yung po yung panahon na usok-uso yung doktor mag-nursing para maging nurse sa US. Kasi malaking sweldo. Hindi nila alam, nung nag-resign ako sa clinic, nagbibilog-bilog ako. Nagsiseminar ako ganito. Nagtuturo ako sa tao. Kasi dami kong pasyente noon na ginagawin ko, walang pambayad. Ang pinagbabayad sa akin, gulay, itlog, manok, buhay pa. Sabi ko, kakatahin ko pa. So nakita ko yung sakit ng Pilipino. Bukod sa sakit na karamdaman, sakit sa bulsa. Paano kaya matutulungan ng mga Pilipino na hindi lang umasa sa pang-araw-araw nilang trabaho? Paano tuturuan ng ordinaryong Pilipino, bata man, may edad o matanda na maging negosyante? Na sa totoo lang, hindi tinuro sa eskwelahan natin. Na tinuro sa eskwelahan kung paano maging magaling na empleyado. Kaya pagka-graduate mo ng school, apply ng trabaho, apply ng trabaho, apply ng trabaho. Bibihira yung pagka-graduate sa school, tara tayong negosyo. Mag-incorporation tayo, isip tayo ng business. Anong servisyo, anong produkto yung pwede natin i-alok sa tao na makakatulong sa buhay nila. Para sila umasenso, tayo aasenso rin. Bihirang-bihira yung ganun. Karamihan sa ganun, mga ancient. Alam nila na sa eskwelahan, i-develop lang yung disiplina. Disiplinang gumising ng maaga, pumasok, magsipag, magtiyaga. Pero pansinin niyo yung mga binanggit ko, gumising ng maaga, magsipag, magtiyaga, di ba yan ang ginagawa ng mga empleyado? Pero karamihan sa empleyado, hindi umaasenso. Pero kung yung sipag, tiyaga, ayan, i-apply mo sa negosyo, may pupuntahan ka, may mararating ka. Tama po ba? So, inaanyayahan natin kayo dito sa Bicol. Ang dami namin mga pasabog dito sa Bicol. Magkakaroon po tayo ng bagong company-owned office dito sa Bicol. So, pag may company-owned office sa Bicol, ang babayad po ng company. May mga empleyado rin magpapasweldo ng company. Ang produkto lagi kompleto, may servisyo, meron pa rin matching program. Ibig sabihin, babalik kami sa Bicol. Itong hall na to, ang goal natin, mapuno at mapuno at mapuno, hindi isang beses, paulit-ulit natin pupunin. Ang goal natin, yung mga sasali ngayon, darating ang panahon, ikaw na yung magsasalita sa harap, at ikaw kwento mo rin yung buhay mo, na noong taong 2025, nakakupo ka lang, walang grupo, at dumating yung pagkakataon na sa hall na ito, kalahati ng mga ating grupo mo na. Yes! Sa negosyo ko, hindi ka mag-isa. May grupo kang kasama. May kabikulano kang kasama na alam mo yung negosyo. Ituturo at ituturo sa iyo at ilalapit ka sa kumpanya. Bakit po? The more na marami kang alam sa negosyo ko, the more na mas malapit ka sa mga uplines mo and sa company, mas marami kang malalaman. Mas marami kang naiintindihan na skills, knowledge, mga techniques para lalo kang dumami sa pag-network mo. Ngayon po ang goal natin. Dumami sa Bicol, makatulong ka kasi po ang Bicol, pag inaral mo socio-economic facts. Ang Bicol po, isa sa pinakamahirap na region sa buong Pilipinas. So kung isipin mo, kung isa sa pinakamahirap na region sa Pilipinas, bakit tayo magre-recruit dito? Bakit ka dito magtuturo ng pag-negosyo? Napakahirap na yung business. Ang nakakatuwa sa negosyo natin,
sa industriya natin, mas more na mahirap ang lugar, mas lalong nagbo-boom yung negosyo natin dyan. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, sa Africa, sabog na sabog yung negosyo natin to. Sa Africa, punta ka lang sa YouTube i-search mo lang AIM Global Nigeria, AIM Global Uganda, AIM Global South Africa. Ang South Africa po, kaka-launch lang ng opisina natin kahapon. Kahapon lang. So, ibang lahi, ibang bansa na ito. Ibang lahi, ibang bansa na ganito rin yung ginagawa. May mga kabataan din, may mga katamtaman na edad, na may edad na rin. Ito rin po yung negosyo. Yung produktong inaalok, natin. Pareho, walang pinagkaiba. Ang naiba lang kulay, balat at dugo. Pero negosyo, nagawa natin sa Pilipinas, nagawa natin sa Africa, inuulit-ulit natin sa Pilipinas by introducing lower packages para mas ma-capture natin yung mas maraming market segment. So kung ikaw po naniniwala, ito na yung panahon mo. Ito yung taon mo. Okay? Para sa iyo to. Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa sa negosyo to, kasama mo kami. At kung pakiramdam mo, Dok, 50 plus na ako. Dok, 60 plus na ako. Dok, 70 plus na ako. Ang edad, pwede pa ba sa akin yung negosyo niyan? Anong sagot? Yes! Pwede. For the past few years, meron po kaming top earner. Ang pangalan niya ay Lola Diodora. Pangalan pala, alam mo matanda na. Jodora. Si Miss Jodora Amil, kung di man nagkakawali, 74, 75 years old na ngayon. Lola na siya, 74, 75 years old. Diyos ko po, kasama namin nag-Maldives. All expense paid. 75 years old, naka-2-piece. Kumikita ng 6-digit every week. Hindi naman naka-2-piece. Naka-1-piece lang tapos may store. Isipin mo, 75 years old, nag-qualify sa Maldives. Maldives, pangmayaman, pangmahirap. Pangmayaman, alam niyo ba kung ilan kami nag-Maldives? Anong iyo? Dok, ilan? 300 plus. At kung klaro kami sa Maldives. May ibang kumpanya nagpapapunta sa Maldives, 20 lang sila, 30 lang sila, marami na yung 40. Ang AGG nagpunta sa Maldives, 300 plus ang followers. At kasama namin doon si Lola Jodora Amil, na 75 years old, napasok sa top 20. Sabi ito, paano nakapasok ang isang lola na 70 plus years old? Hindi lang po yung lola, yung apo niya, natambay sa kanto, na walang ginagawa, nirecruit niya. Humataw yung tambay sa kanto, nakakita ng opportunity. Hinataw. Yung isa niya ulit po, natambay sa kanto at nasinggero, nirecruit niya ulit sa kabila. Inaral yung negosyo, humataw. Si Lola, may maraming apo. May isa pa siyang apo, nirecruit niya rin, pinaintindi niya yung DTC, yung website mo. Ikaw taga-encode, ikaw taga-encash. So can you imagine yung lola naka-leverage sa apo? Yung apo, Millionaires Club member sa rin. Yung apo, Millionaires Club member sa rin. So yung lola, Millionaires Club na Millionaires Club pa ulit-ulit. So yung tinatawag na leverage. Darating yung time, hindi na yung efforts mo 100%. Yan na yung efforts ng buong grupo mo. Dok, paano nangyari yun? Look at this. Pag sumabog yung grupo mo sa kaliwat kanan, darating ang time magbabakasyon ka. Gusto mo magbakasyon? Can you imagine, habang nagbabakasyon ka, gumagalaw yung grupo sa kaliwa, gumagalaw yung grupo sa kanan. Ikaw, may kita wala? So, nagbabakasyon ka na, may kita ka pa rin. Dumarating yung time, sumasamba ka, naglilingkod ka sa Diyos, gumagalaw yung kaliwat kanan mo. Ikaw, may kita wala? Meron pa rin, guys. Darating yung time, ayaw mo na ng kita. Ayaw mo na ng kita, pero gumagalaw yung grupo sa kaliwat kanan, may kita ka pa rin. Sabi nakakita ka na, natutulog ka na, nagbabakasyon ka na, ayaw mo na ng kita, pero dahil sa yung mga tao lang sa ilalim, gusto yung negosyo, kumikita mismo sila, hindi mo mapipigilan. Kaya yun po yung kagandahan ng ganitong negosyo. Dumating yung man time, ikaw, nasa ibang bansa ka na, which is nangyayari na, may mga Pilipino na dahil sa negosyo ko, nakapag-abroad.
mas gusto manirahan sa ibang bansa. Pero gumagalaw yung grupo nila sa kaliwat kanan, kumikita pa rin sila. At kung darating man yung time na mawawala ka sa mundong to, pwede mong ipamana itong negosyo nito sa mga anak, sa mga apo mo. Maganda po ba yun? The business is transferable. Pwedeng ipamana. So ano man yung ibibuild mo ngayon, legacy mo na yan. Ang mahiwagang tanong, ano yung gusto mong i-build sa buhay mo na legacy? Ikaw yung kauna-unahan, ano? Sa pamilya mo, pag-uwi mo mamaya, ano ako? Ako yung kauna-unahan, ano? Ako yung kauna-unahan magkakakotse? Ako yung kauna-unahan magiging milyonaryo? Ako yung kauna-unahan sa lahi namin nasisikat at mamimigay ng pera dahil umasensyo ng todo? Ikaw ba yung kauna-unahan kamag-anak na magpapaaral ng maraming pamangkin? Ikaw ba yung kauna-unahan kamag-anak na mag-aaral sa kahirapan? Alin yun? Ano man yung pangarap mo na gusto mo gawing legacy sa pamilya mo, eto na yun. That happens so many times. So many stories, iba't ibang storya. Kung rags to riches at rags to riches lang ang pag-uusapan. Ano ka man ngayon, ano man yung narating mo ngayon, ano man yung kalagayan mo ngayon, kaya kong tapatan niya ng mas mababa pa ang narating sa iyo, pero umasenso dahil sa AGG. Nasa video tayo ngayon, North. Tama ba yun, North? Lumipat lang tayo ng konti sa South, Visayas, Mindanao. Sa may South, Cebu, Bohol, ang dami mo namin success stories doon. Kung paano, maraming success sa Bicol, maraming success din sa Visayas. May mga tao ang narating grade 2 lang. Grade 2. Hirap mag-Ingles. Pag nag-Ingles, bubulsyonin. Tricycle rider lang, grade 2 lang ang narating. Pero kumikita ng 6 digit per week. Ano na kaya yun? Baka sabihin mo, tsamba. May na-recruit siya grade 1. Hindi ka natapos yung grade 1 eh. Pero ginagalang mo ano yung ginagawa ng grade 2. Ano yung sabihin? Hindi ginagalang doktor ka, postgrad ka. Diba may isa tayong member, part ng Inwon, si Attorney Drew Magturo. Attorney naman yun. Ang asawa niya, judge, ginagawa niya yung ganitong negosyo. May mga tao rin dating security guard. Security guard mismo ng opisina ng building natin sa Ortigas. Nagtataka yung security guard, magandang pasok ng pasok sa kumpanyang yan. Papasok, papalakpak, paglabas, baliw. Security guard siya, lagi na nakikita, magandang yung pumapasok na curious. Inalam ko ano meron sa loob. Nag-resign sa pagiging security guard, ginawa yung negosyo, ayun, millionaire siya lang yun. So, ayun yung sabihin, walang pinipiling tao. Grade 1 ang narating, grade 2 ang natapos, security guard, doktor, abogado, people in between, ginagawa ng negosyo AGG. Kaya mo ito, nagdududa ka pa. Pag-uwi mo, pag-isipan mo yung pagdududa mo. Baka ito na yung pagkakataon. Kahit hindi simula ng taon, kahit kalagitnaan ng taon, may opportunity na kakabago para sa iyo. So kung ikaw yung tipo ng taong nangangarap, ito na yung inaabangan. I'd like to end just with the first story na narinig ko. Tulad ng marami sa inyo, may mentor. Ako rin po, nagkaroon din ako ng mentor. Ang kaibahan ng mentor ko, Amerikano, ang pangalan ng Nathan. Si Nathan, nung nakilala ko, 20 years ago, nakilala ko si Nathan, mga 28, 29 years ago. Si Nathan, kumikita ng mga $1 million per month. 29 years ago. Siya yung nagturo sa akin ng ganitong negosyo. Sabi sa akin ng Nathan, if you want to succeed in this business, you need to believe. Everybody say believe. Dahil doktor ako, nagkwento siya ng isang storya na totoo, na may study. Sabi nga sa akin, Doc, what's your pre-med? Ano yung kurso ko bago ko naging doktor? Sabi ko, zoology. Yung pag-aaral sa mga hayop. I mean, good, I have a story for you. There is a story about sharks. Alam niyo ba yung sharks? Yes! Diba, pating, may matawag yun eh, putanding, diba? A group of scientists, zoologists, mga biodoctors, na nag-aaral about longevity ng sharks, kung hanggang kailan nabubuhay ang sharks nang walang kinakain. According to their study, a shark
can survive without food intake nang walang kinakain for 6 months. 6 na buwan, walang kinakain, ang shark kaya mabuhay. Nag-experiment sila. They gathered 10 wild sharks from the Deep Blue Sea. Inilagay sa swimming pool. Of course, kung ano yung tubig na kinakailangan ng shark, yung nilagay doon. Hindi pinakain for 6 months. So gutom na yung mga sharks for 6 months. Paikot-ikot lang ng swimming pool. Paikot-ikot lang. Hanggang sa nakita nila, matatapos na yung 6 months kung mamamatay na to. Mamamatay na sa gutom. Kasi normally ang shark kaya na mabuhay hanggang 6 months na. Bago matapos yung 6 months, guys, naglagay yung mga scientists ng pagkain ng shark. Ano yung pagkain ng shark? Fresh bloody meat, sariwang karne na madugo-dugo. Nilagay doon sa dulo ng pool. Eh pag yung dugo doon pumatak sa swimming pool, nasisense yan ng shark, naaamoy yan. Okay? Ano nangyari? Nilusog kagad ng shark yung pagkain. Pero hindi alam ng shark na doon sa dulo na kung nasaan yung fresh bloody meat, may harang. Yung harang, transparent glass wall. Nakikita ng shark, pero may harang. Ano ginawa ng shark? Nilusog. Pagkalusog ng shark, nabukulan yung shark, tumama eh. Nabukulan, hindi ka nakain yung fresh bloody meat. Umikot yung shark. Lumusog ulit, nabukulan naman. Pangalawang pagkakataon. Nabukulan sa kaliwa, nabukulan sa kanan. Nung 2 beses nabukulan yung shark, nagpaikot-ikot na lang sa pool. It kept on thinking, I can never eat this meat. Kawawa naman ako, mabubukulan lang ako, I might die of hunger. Kawawa naman ako, mabubukulan lang ako, makamatay ako sa gutom. Pero lumipas ang 7 buwan, buhay pa yung shark. Nakakita lang ng pagkain pero hindi niya nakain. Na-extend yung buhay niya ng 1 pang buwan. Yun yung nakita ng mga scientists. Kapag pinakitaan mo pala ito ng pagkakataon, pag binigyan mo ng hope, yung shark, humahaba yung buhay ng 1 pang buwan. Ito maganda. At the end of the 7th month, tinanggal ng mga scientists, ng mga zoologists, ng mga biodoctors, yung glass wall. So pwede nang kainin ng shark. Tama o tama? Pero dahil sa na-mindset na yung shark, na hindi niya makakain ng meat at mabubukulang siya, imagine, umiikot yung shark, tumatama na yung karne sa katawan niya, pero sinasabi ng utak niya, I cannot eat this meat. Kawawa naman ako, mabubukulan lang ako, I might die of hunger. Dumating pa sa pagkakataon, pag-ikot niya, yung meat tumama sa mukha niya. Pero sabi ng shark, I cannot eat this meat. Kawawa naman ako, mabubukulan lang ako, I might die of hunger. At the end of the 9th month, umabot pa ng 9 months. At the end of the 9th month, namatay yung shark. May yung pagkain, nandun lang, umiikot-ikot, pwede yan kainin. Parang tao, na kinausap mo, pwede mabago buhay mo dito. 5980, kaya mong gawa ng paraan. Tutulungan kita, pagkabahuan natin, may mga appliance tayo, may kumpanya. Pag susulika mo natin, sipag mo eh. Araw-araw mo papasok eh. Pero walang nararating ang buhay mo, ano na ipon mo? Utang. Samantalang ito may mararating. Hindi para sa akin yan, hindi ako maniniwala. Kalokohan yan, para sa inyo lang yan. Para sa mga pogi katulad nyo lang yan, sa mga ganyan katulad nyo lang, ako wala ako. Dina-justify mo yung mga reasoning mo. Parang yung mga shark. Nakakalungkot na. Kasi yan po ang totoo. May mga tao na i-offer mo na yung opportunity na alam mo masipag, matyaga, ayaw mo masenso. Pero dahil na na-mindset ka, bata pa lang, ano sabi sa'yo? Oh, mahirap ka. Tatanda ka rin, mahirap, at mamamatay ka, mahirap. At yung kahirapan, diyan ang ipapamana mo sa mga anak mo. Kaya huwag ka na mangarap ng malaki kotse-kotse, wala yan, hindi magkakatotoo yan. Baka kang motor, hindi ka magkaroon. Yung iba, masyado ka na mindset na, ako, black sheep kami pamili, wala nang mararating, ayan na. Tapos pag nakakapanood ka pa ng mga telenovela, ayan na, mga telenovela, lahat ng bida, karamihan, mayaman, mahirap. Mahirap.
binubugbog, diba? Binubuli. Yan yung mga bida. Kaya pakiramdam mo, para akong bida, talagang mahirap lang kami. Na mindset tayo ng kapaligiran na okay lang maging mahirap. Guys, pwede umasenso. Pwede umasenso sa legal na paraan, pwede umasenso sa ethical at sa tamang paraan. At sa negosyo natin, ituturo natin yan. Guys, balikan natin yung kwento ni Shark. In the beginning, sabi ko sa inyo, there were 10 wild sharks from the deep blue sea na nilagay sa swimming pool na iba't iba. Namatay yung mga sharks. Good news, ang namatay, 8 lang. Yung 2, pinagdudahan yung duda nila. Sabi ng 2 shark, pag-ikot ko, parang tumatama na yung karne sa katawan ko. Baka pwede ko nang kainin. Pag-ikot ko, parang tumama yung karne sa mukha ko. Baka pwede ko nang kainin. For the first time in the history, pinagdudahan ng shark yung duda niya. Baka nga pwede na. Ano ginawa ng 2 shark out of 10? Sinubukang kainin yung meat, nakain nila yung meat at nabuhay sila ng mahabang panahon. We're not looking for everyone. Hindi po ang goal recruiting kayong lahat. Ang goal, maghanap lang ng 2 shark. Kung ikaw yung isa sa 2 shark, o kung ikaw man, o yung kasama mo yung 2 shark, willing kaming turuan ka, at ikaw na magkwento ng pagbabago ng buhay mo, pagbalik natin